NLEX Meralco, yung second game ngayong araw. So, dito natin makikita yung disadvantage of playing a small lineup. Although, ginagamit ni Coach Jong yung kanyang full lineup, pero kulang sa height. Okay, kulang sa height. So, and Meralco take advantage dahil sila yung may size. Basically, ganun lang yun. And, dahil nga sila small ball, hindi mo maiwasan na mabilis yung laro nila, at pag masyadong mabilis yung laro mo, prone ka sa turnovers. Kasi yung Meralco, nakukuha nila yung rebound, kaya may opportunity silang mag-pass break, set up their secondary break, no? At syempre, dahil nga pinpointed kung sino yung pinaka main architect ng NLEX, kitang-kita mo si Kevin Alas at saka si Robert Bolick. So may double team na agad yan. So pag may double team yan, may ma-open, kailangan sumut. Hindi sumut, no? Nung bandang huli. So definitely, habang tumatagal yung laro, kung sino yung may height advantage, minsan yun yung nagkakaroon ng more possessions. Kasi maganda yung simula ng NLEX sa start ng game hanggang third. Tapos pagdating nung dulo ng third quarter hanggang fourth quarter, doon nahihirapan na yung NLEX. Kasi nandun na yung rebounding ng NLEX, yung size, no? Si Cliff Hodge at saka si Almasan is pahirap sa NLEX. Yeah, yun lang yun. Kasi pwedeng magkasabay, pwedeng magkapalitan, no? At saka itong pinagtataka ko, 'di ba? Bakit kailangan pang ma-injured ni Allen Maligsi para magamit itong si Pasaol, Alvin Pasaol, na alam natin na scorer? Hindi binibigyan ng playing time to, kahit sabihin mo na sa offense lang. Option to sa offense. Sa offense, maasahan to. Tsaka health defender, ibig sabihin pwedeng tumulong sa depensa. Tsaka sa rebounding, diba? Wala si Allen Maligsi, diba? Depleted din lineup nitong Meralco. Bakit kailangan pang may ma-injured na player para lang mailagay sa rotation? I mean, wala ka na magagawa medyo suspect yung depensa nito, pero kung bibigyan mo siguro to ng playing time, baka ma-improve yung depensa kasi ginagamit mo. So kay Coach Nenad at saka kay Coach Luigi, please use Alvin Pasaol. Kasi nakikita nyo naman natutulungan di ba? At saka syempre itong Meralco, sumabay sila by using Raymar Jose o si Toto Jose as their big. Pwede sila mag-match sa NLEX. Pero yun lang, kasi dahil si Brandon Ramirez lang yung ginamit, di ba? Kasi alam naman natin yung makukuha natin kay Mike Miranda, match up kasi. Yun ang problema minsan kapag small lineup ka, and then yung pace mo is masyadong mabilis. So kung prone ka sa turnovers at saka out-rebounded ka, habang tumatagal yung laro, lamang ka pero nahahabol ka at nalalamangan ka. Kasi yung size ng kalaban matters. Kasi yun, it's the tempo of the game that is being dictated habang tumatagal yung laro. At hopeful, and Meralco made shots kasi nung mga nakaraang laro nila hindi. So siguro talagang pumukpok lang yung Meralco dahil nagtatatalo sila. Dagdag na natin yun. So yun lang po.